Nagmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay araw na ng Biyernes. Thank God it's Friday. Ngayon ay 2 na ng September taong 2016. Muli pong sumasa inyo ang Radyo Vision sa pangalan po ni Bobby Guanzon. Ako po si Alan Alianige. Good morning, Sir Alan. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung kayo po ay nanonood, live kaming mapapanood sa PTV4 at IBC 13. Kung kayo naman po ay nagnenet, live streaming po kami sa www.youtube.com o www.ptvnews.com. At Sir Alan, maaaring i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyo mga App Store para po makapakinig kayo kung saan man kayo Para? makapakinig. Yan. At syempre, kami yung mapapakinggan nyo rin sa www.pbs.gov.ph. Pag nagbukas na yung page na yan, pakiclick nyo lang yung buton ng DZRB Radyo ng Bayan sa Metro Manila. At mamaya po makakasama natin live sa PTV4 Studio si Jervis Manahan para sa kanya mga balita. Good morning, Jervis. Good morning, Jervis. Maghatid po ng mga mainit na balita maya-maya lang. Sir Alan, tuloy na. Napakaganda ba ito para sa ang Friday Pasko? morning? Hindi, siyempre tuloy talaga yun. Tuloy na po ang Miss Universe dito sa ating bansa. Yan, oo. At syempre, good news yan para sa lahat. Pagka sinabing Miss Universe pageant na gaganapin dito sa Pilipinas, with much anticipation ang lahat dyan, di ba? Correct, Sir Alan. And meron na mga cities na paggaganapan nitong event na ito. Natatakbo mula January 16 hanggang 30, yung mismong coronation night na magaganap naman po sa Pasay City. Oo. So yung mga cities na included ay yung Cebu, Oo. Vigan, Iloilo, at saka syempre hindi po mawawala ang Davao. Of course. Yes, iba't Oo. ibang events. At yan ay magpapakita ng matibay na partnership o pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Pero wala pong gagastusin ang pamahalaan Yun nga, nito. oo. Kasi yun po ay mandato ni Pangulong Rodrigo Duterte. At saka may isang problema, Sir Alan. Alam mo ba yun? Bakit naman problema? Sinabi ni Secretary Wanda Teo kahapon na ayaw ni Pangulo na si Steve Harvey ulit yung mag-host nitong Miss Universe. Oo. Diba? Kasi kung matatandaan natin nung Oo. nakaraang... Nagkamali talaga. But it was an honest mistake. Pero siyempre, malalaman natin ang mga detalye niyan habang papalapit at siyempre nafa-finalize na unti-unti itong mga detalye rito. Pero one thing for sure, binabanggit nga ng mga government officials natin na itong pageant na ito, noon pa man, nung pinaplano pa man, kung sakaling matuloy dito sa Pilipinas, ay walang gagastusin ang pamahalaan. Kasi nga naman ito po ay buwis ng ating mga kababayan. O buwis po natin na kung gagastusin dito, mas maganda na itulong na lang. Talagang ito po yung mandato talaga ng ating Pangulo. And sir, pagdating naman po sa security threat, nakikipag-ugnayan na po ang Department of Tourism sa National Security Council para sa kung ano mang mga terrorist threat or kung ano mang security threat sa mga bibisita dito. Kasi I think maraming pupunta, sir. What do you think? Marami. Unang-una, di ba, siyempre, pag may mga bisita tayo rito sa Pilipinas, ay dapat pangalagaan ang seguridad. Pati lalo na seguridad naman ng kahit na sino ang tinututukan, of course, ng ating mga law enforcement agencies. And kapag ka po naging successful ito, magandang image natin, Sir Alan, lalo na sa international community, na talaga pong safe dito sa ating bansa. And nagawa natin ng maayos at makapag-host ng ganitong kalaking event. At ang isa nga sa mga nag-spearhead niya na yung Department of Tourism. Dahil kapag ang isang international pageant na kagaya niyan ay tagumpay na naganap dito sa ating bansa, no? Maliban dun sa
naipapakita natin na kaya nating mag-host ng ganitong malalaking events, na nagkakaroon din tayo ng pagkakataon na ma-showcase naman yung mga magagandang lugar dito sa atin sa Pilipinas. At yan eventually higit na magpapalakas sa tourism dito sa atin. At pag ganyan, lalong mababalita yung mga lugar na, uy, maganda pala ron, pumasyal kayo ron. Yung mga ganon, by word of mouth, international media coverage, ay lalong lalawak ang interes ng ating mga kababayan, ng mga taga ibang bansa na bumisita dito sa Pilipinas. Saka ilang countries yan, Sir Alan, ang sasali. So I think lahat, pati mga representatives nila, pupunta talaga upang saksihan itong mismong event, and at the same time, gaya po ng sinabi nyo, makikita nila yung ganda nitong Pilipinas. Oo. So sana aside from security, ayusin din natin lahat yung kapaligiran natin, yung dadaanan mismo nitong ating mga candidates. And isa sa mga pinapropose na sasakyan itong mga candidates natin ay yung modern jeepney. Modern jeepney. Yes, di ba? Like Oo. yung na-interview natin last time, Oo. na they are promoting na using na yung modern Yes, jeepney. yes, Na para oo. nagpapakita talaga ng ating tradisyon o kultura dito po sa ating bansa. Yan, ano yan yung jeepney kasi natin, yan ay nagmula doon sa maikli na jeep na Opo. ginagamit nung panahon ng giyera. So, yung ingenuity ng Pinoy lumitaw, no? Sasabihin, pwede palang magamit natin ito bilang pampasahero. At pagkatapos, nakita nila na pwedeng habaan din natin yung mismong body ng jeep para mas maka-accommodate ng mas maraming pasahero. And then, later on nga, ito, yung binabanggit mo na yung modern jeepney na parang coaster, no? Yes, Sir At Alan. air-conditioned, Yes, mas air-conditioned. presko, mas convenient, mas maluwag kung ikaw magbibiyahe kahit na malayuan. And when it comes to yung sa accommodation, Sir, wala na akong question pa sa mga Pilipino. Ay, wala na. Yes. Oo. Talagang number one tayo sa pagiging hospitable, sa pagtanggap ng bisita. At maliban dyan, marami tayong magagandang pasilidad Opo. na kayang-kayang mag-host ng malalaking mga events, international events actually. Ako na-excite na ako. Ha? Na-excite na ako. Sasali ka? Ay, hindi. Kala ko Late na. Sasali. Sir, kulang ako sa height. Alam Saan? mo ba yun? Kulang ako sa height. I'd love to. Marami pong pumipilit sa akin Sali ka na. Ano daw? Joke lang. Pwede mo po magbiro ngayong Friday, di ba? Pwede. Oo naman. At saka hindi ka naman nagbibiro. Marami Ay, di ba? talagang Naiiyak tuloy humihikayat sa iyo. Ba't ka naman naiiyak agad? Sa tuwa po, sa galak na yeah. talaga. Maraming sumusuporta po sa akin. Maraming salamat po. Hindi, biro lang. Anyway, ito na po ang ating... Words of wisdom. Yes, ngayong Napalitan. Friday morning. Ito. Sige. We have okay. 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak. Yun. Sa Tagalog po, meron po tayong 2 tenga at 1 bibig upang tayo ay makinig kesa magsalita mula Oo. kay Epictetus. Ayun. So, ibig sabihin yan, 1 bibig, 2 tenga. So, kumbaga dapat mas doble yung pakikinig mo kesa doon sa pagdaldal. Opo, tama po yan. Ganun ba yun? Yes. And physically, 2 po talaga tenga natin. So we have right ear and left ear. Talagang and 1 tinuro mouth. pa niya. Tinuro ko na. So kapag ka naman po mas malalim na pang-intindi, Sige nga. makinig ka muna. Oo. Di ba? You should listen first. Tapos kapag ka na-absorb mo na lahat ng sinabi niya, naintindihan mo na yung mga sinabi niya, tsaka ka magsalita. Hindi po yung kaya ng kagalit, tsaka ka magsasalita. Di Oo. ba? Pag Matutong mainulo makinig. Mo, oo. Matutong makinig. Ba't parang nakikerry the way ka? Oo, ito Sinabi, na huwag naman mainit ang ulo mo. Yan. Hindi, may mga kilala akong gano'ng tao. Pag mainit ulo, magsasalita agad. Siyempre, nakakasakit ka ng tao. Di ba? Ng damdamin. Di ba po yung words, mas masakit kaysa sa actions. Sorry. Lalim talaga ng hugot ni Sarina. Ngayong Mas Friday. matindi ang sakit na dulot ng mga salita. Yes, Oo. sir. So, bago po tayo magsalita, make Oo. sure Makinig muna. nakinig ka. Sige, makikinig Yes. ako. Salita ka na. Let's be good. Oo, Friday ngayon, yan. di ba? Thank God it's Biyernes. Friday. First Friday nga pala ngayon, ano? Ngayong ados na ng September 2016. Alright, sa punto pong ito, puntahan na natin live sa PTV4 Studio si Jervis Manahan para sa kanyang mga balita. Good morning, Jervis. Narito na ang may
Mainit na balita dito sa Radyo Vision. Testigong lumantad at nagsabing may niluluto umanong plano na patumbahin si Pangulong Duterte, iimbestigahan na ng pambansang pulisya. Commission on Elections, iginiit na hindi masasayang ang mga inimprentang balota. Mga ito, magagamit pa raw kahit di tuloy ang barangay elections. Pagsasagawa ng Miss Universe sa Pilipinas sa susunod na taon, tuloy na ayon sa Department of Tourism. At Pilipinas, hinirang bilang isa sa pinakamaligayang bansa. Magandang umaga ng Biyernes sa inyo, Sir Alan at Jarina. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang dalawang lalaking lumantad para sabihing may niluluto umanong plano para patumbahin si Pangulong Duterte. Sa kabila nito, tagumpay naman na raw ang pulisya na ihinto ang naturang assassination plot sa Pangulo. Ang detalye alamin natin mula kay Waywaya Makalma. Sabi po sa akin, sabi po ng boss ko, may order daw po yung number 1 niya na customer na mga lower end parts. So yun yung gagamitin sa pag-assassinate kay Presidente Duterte. Ito mismo ang kinanta ni Wilford Palma na isang suspect na nagbebenta ng mga smuggled gun parts matapos na mahuli siya ng mga otoridad sa Bacolod City. Anya, suki nila at number 1 customer ang nais umanong magpatumba kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nahuli ang higit 4.5 milyong piso ang halagang nasabat ng mga parte sa pagbuo ng mga malalaking armas na nakuha ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kamakailan. Arestado sa operasyon ng dalawang suspect na kinilalang si Brian Taala Constantino at ang kanyang alalay na si Wilford Palma. Si Constantino ay kasalukuyan naka-hospital arrest sa Bacolod City habang si Palma naman ay nasa kustodiya ng CIDG para sa investigasyon. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa, na inabusuhan sila ng US Homeland Security na may pinaghihinalaan silang transaksyon at madalas na nag-i-import ng mga parte ng baril sa Pilipinas na ikinakarga sa balikbayan box. Yang nangyari naman sa US is random yung kailang pag-check. Pag medyo mabigat, pinagdududahan niya ng Homeland Security. Pino-open yung balikbayan box mo. Pag open nga yan, i-inspection nila. Pagkatapos, i-repack rin nila uli. Tapos lagyan lang ng note na na-open ito ng Homeland Security. So, makapasok pa rin. Pero ito nga, kaya nga na-discover siguro dahil pinak uli, then pinasa information sa atin, dito na hinuli. Ang modus ng grupo ay kapag dumating sa bansa ang smuggled items ay sa kanila ibebenta sa kanilang website na www.pinoy1911.com or Pinoy Pistol Forum gamit naman ng Facebook. Dagdag ni Palma, higit 10 balikbayan box na ang kanilang na-order simula na magbenta sila sa bansa. Kabilang sa mga pyesa na nabili ng mga suspect ay 100 piraso ng upper receiving parts, 40 piraso ng barrel at 30 pirasong bolt assemblies. Dahil dito, iniimbestigahan na ng CIDG ang revelasyon ni Palma upang matukoy kung sino ang nasa likod nito. Binigyan na rin nila ng sapat na seguridad si Palma para matiyak ang kanyang kaligtasan habang siya ay nasa kustodiya ng CIDG. Nanawagan naman si De La Rosa sa mga lehitimong gun owners at dealers na nakabili ng pyesa mula sa grupo na makipag-ugnayan sa pulis upang makatulong sa isinasagawang investigasyon ng CIDG. Para sa PTV News, ako si Waywaya Makal. Sa isang pulong kasama si Pangulo Rodrigo Duterte, itinanggi ni Pangasinan 5th District Congressman Amado Espino ang kanyang pagkakasangkot sa operasyon ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Sa isang statement, sinabi ni Espino na pinagbigyan siya ng Pangulo na sumailalim sa isang malalim na investigasyon kaugnay ng kanyang pagkakadawit sa drug matrix. Giniit din ni Espino na wala siyang koneksyon kay Senadora Laila De Lima o sa kahit sinong drug personality sa loob ng kulungan. Sa katunayan, hindi umano naging maayos ang ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Pangasinan at ng nakaraang administrasyon. Si De Lima rin daw ang nangungunas sa paghahain ng mga kaso laban kay Espino noong Justice Secretary pa lamang ang senadora. Nanindigan si Espino sa kanyang advokasya na paglaban sa krimen at ipinagbabawal na gamot sa bansa. Samantala, tuloy na ang pagsasagawa ng Miss Universe sa bansa.
Ayon kay Tourism Secretary Wanda Corazon Teo, gagawin ito sa January 30. Pero magdadatingan ang mga kandidato bago pa ang petsang yan. Malaki raw ang maitutulong nito sa turismo lalo na't ang reigning Miss Universe ay isang Pinay. Ang kabuuang detalye mula kay Rocky Ignacio. Inilatag na ng Pilipinas sa mga kahandaan sa pagdaraos ng 2016 Miss Universe pageant sa Pilipinas. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Tourism Secretary Wanda Teo na kabilang na dito ang usapin ng seguridad, trapiko sa Metro Manila at maging ang mga taong lansangan. Ayon kay Teo, mahigpit na ang koordinasyon nila sa security forces at sa iba pang ahensya para tiyakin ang kaayusan ng prestigious event. We're not actually worried about that because the military will take care of that. We've been coordinating. We've been meeting with the National Security Council. January 30, 2017 gagawin sa bansa Miss Universe pero darating ang mga kalahok sa January 13. Ilan sa mga lugar na bibisitahin ng mga kalahok ay ang Davao, Cebu, Iloilo at Vigan, habang sa Mall of Asia ang Coronation Night. Pinaghahandaan na rin ang problema ng masikip na daloy ng trapiko. Di ba, we have transferred the auxiliary events in the provinces para medyo ma-lessen ang traffic dito sa Philippines, sa Manila. That's why we have moved it to the provinces. The main events na lang will be in Manila and it will be at MOA Arena. And then the pre-pageants will be in the hotels, somewhere in that area also. Walang anyang gagastusin ng gobyerno pero malaking benepisyo ang ibubunga nito para sa target ng 6 na milyong tourist arrival ngayong taon. Si Steve Harvey pa rin ang magiging host pero aminadong hindi anya siya gusto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda ang humingi ng paumanhin si Harvey nang nagkamali itong mabasa si Miss Colombia bilang Miss Universe sa halip na si Pia Wurzbach. Hindi anya maaaring palitan si Harvey dahil may kontrata ito ng 5 taon kaya hinahanapan na si Harvey ng Pilipinang co-host. That is what I'm going to do para medyo hindi talagang magagalit ang presidente. Siguro maglalagay ako ng a girl that will from the Philippines that will co-host. Samantala, bukod sa Miss Universe, inaasikaso na rin ng Department of Tourism ang pagpapalit ng tourism slogan na posibleng ilunsad sa kalagitnaan ng taong 2017. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Tiniyak ng Commission on Elections na hindi masasayang ang mga balota na naimprenta nila mula noong August 21 hanggang 26. Ito'y kahit na malamang na hindi na muna matuloy ang barangay at sangguniang kabataan election sa darating na Oktubre. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, itatago ang mga ito para magamit pa sa mga susunod na eleksyon. Nasa mahigit 400,000 balota na ang naimprenta bago nila sinuspinde ang ballot printing. Dagdag pa ni Jimenez, kailangan lamang na palitan ang mga pesya sa mga balota at magagamit itong muli. Nauna na kasing nagkasundo ang Senado at ang mababang kapulungan na huwag na munang ituloy ang barangay at SK elections. Nasa 8,000 sundalo na ang nakadeploy sa Mindanao bilang karagdagang puwersa ng militar laban sa Abu Sayyaf. Katunayan, dumating na sa Sulu ang 63rd Infantry Battalion ng Philippine Army para tumulong sa pinaigting na operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa ASG. Ang ulat mula kay Eunice Samonte. Ito na nga ang pinakamalaking deployment ng militar sa Mindanao laban sa teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Patuloy ang pagdadagdag ng mga sundalo sa Mindanao, kaugnay pa rin ang mas tumitinding operasyon ng militar laban sa teroristang grupo. Sa katunayan, kahapon dumating na rin ang 63rd Infantry Battalion para tumulong sa operasyon laban sa Abu Sayyaf. Sa ngayon, nasa 8,000 na ang tropa ng militar sa Mindanao na kinabibilangan ng 5,000 sundalo sa Sulu at 3,000 sundalo sa Basilan. Ang ating operation ay ongoing pa rin at this is going to be without let up. Kagaya ng sinabi ng ating Commander-in-Chief, tuloy-tuloy natin to destroy and do not stop unless no Abu Sayyaf standing. Unti-unti na nga kino-corner ng militar ang mga lugar na maaaring puntahan at pagtaguan ng Abu Sayyaf, alinsunod pa rin sa utos ng kanilang Commander-in-Chief at President Rodrigo Duterte. Nilinaw naman ng AFP na hindi kasama ang mga teroristang grupo sa ceasefire sa pagitan ng makakaliwang grupo ng CPP, NPA at NDF. Hindi covered ang mga law enforcement operations. Ang covered lamang ay any combat or offensive operations. Yun lamang ang suspended. But hopefully with the
in the coming days kung saan mas mai-define, mas mai-enumerate ang terms and conditions of the ceasefire that the two parties are envisioning to come up with within a period of 60 days. Tiniyak naman ng militar na tuloy-tuloy ang kanilang operasyon upang sa lalong madaling panahon ay mahuli na ang teroristang grupong responsable sa mga kidnappings at pamumugot sa Mindanao. Sa mga susunod na araw ay 3 pang batalyon ng militar ang nakatakdang lumapag sa Mindanao para sa all-out war laban sa teroristang grupo ng Abu Sayyaf. Para sa PTV News, Eunice Monte. Tila gumaganda na ang ugnayan sa pagitan ng bansang China at ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ayon sa Foreign Ministry ng China, nasa period of maturity na ang ugnayan ng China at ng samahan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sa katunayan, pupunta raw ang mga opisyal ng China sa ilang pagpupulong sa ASEAN Leaders Meeting na nakatakdang gawin sa Laos sa susunod na linggo. Gusto rin daw ng China na palawigin pa ang ugnayan nila at ng ASEAN sa iba't ibang aspeto gaya ng kalakalan, financial security, poverty relief at connectivity. Hanggang ngayon, hindi pa nare-resolba ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas maging iba pang bansa sa ASEAN dahil sa agawan sa West Philippine Sea. Samantala, kilala na ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamaligayang bansa sa mundo. Pero sa hirap ng buhay, masasabi pa nga bang masaya tayong mga Pilipino? Alamin ang sagot sa ulat ni Julius Disambron. Likas nga daw masayahin ng mga Pilipino, kaya nga hindi imposibleng maitanghal at mapasama ang Pilipinas sa listahan ng mga masasayang lugar sa mundo. Base sa tala ng Happy Planet Index o HPI, sa halos 140 napabilang sa ika-20 pwesto ang ating bansa. Tinukoy din ng HPI ang paraan paano nakakamit ng isang bansa ang pangmatagalang kasiyahan at maayos na pamumuhay. Nakakuha ng 35 Happy Index score ang Pilipinas. Tinanong natin ang ilan natin mga kababayan kung ano ang nagpapasaya sa kanila. Pagkain. Bakit pagkain? Kasi masaya kumain. Hindi ko alam. Pag madaling araw. Yeah, every minute of the day. Hindi lang madaling araw. Anong pagkain gaya na? Chicken, Okay. patatas, Ano pa? pizza, cake, chocolates. Ano nagpapasaya? Jokes. Pero ayun po, uno. Yun nagpapatay. Boyfriend. Wala. Ay, wala. Bawal. Samantala, pasok din sa top 20 ang ilang bansa sa Asya. Pang-5 ang Vietnam, pang-8 ang Bangladesh, pang-9 ang Thailand at pang-16 ang Indonesia. Nasa ika-34 na pwesto naman ang United Kingdom, ika-74 ang China, habang nasa ika-108 ang Estados Unidos. Para sa PTV News, Julius Disambron. At yan muna ang mga balitang nakalap na Radyo Vision. Balik na sa inyo, Sir Alan at Jarina. Maraming salamat, Jervis Manahan. Mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 23 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. At ngayon naman pupuntahan na natin ang unang sigwada ng ating provincial news. Radyo ng Bayan. Report. Unahin na natin ang Lucena Radyo ng Bayan kasama si Jigs Rodillas. Magandang umaga, Jigs. Yes, kasamang Sharina, tumulong na ang Barangay DRRMC at ang Barangay Emergency Response Team ng General Lacar, Quezon sa paghahanap sa nawawalang turista na hinihinalang nalunod sa Tinipak River sa Barangay Daraitan sa pagitan ng Rizal at Quezon. Hanggang sa kasalukuyan ay di pa natatagpuan si Matt Eric Bartosilio, 18 taong gulang ng Adela Street, Barangay Rizal, Makati City, na unang sinasabing nalunod sa ilog. Ayon sa ulat, nagsadya ang may-anim na turista sa Tinipak River noong August 29 para maligo. Komento naman ng mga miyembro ng MDR Hermosa 4th District ng Quezon na puro batuhan at malumot ang mga bato dito, lalo pa at nakakaranas ng habagat ang lalawigan nito nakalipas na linggo. Ang Tinipak River ay matatagpuan sa paanan ng Mount Daraitan na 2 oras ang biyahe mula sa Rizal. Halos malapit lamang ito sa bayan ng General Lacar na mararating sa pamamagitan ng paglalakad. May tuturing na isang paraiso ang lugar dahil sa iba't ibang laki at struktura ng mga naglalakihang bato. Ipinagtataka naman ngayon ng MDRNMO at ERT ng General Lacar, Quezon kung paano nalunod ang biktima gayong mahigpit ang barangay sa pagtatakda sa mga turista na magparehistro at mag-hire ng tour guide bago makapagsimula ng paglalakbay sa naturang lugar. Para sa Radyo Vision, Jigs Rodillas, Lucena, Media ng Bayan.
Maraming salamat, Jigs Rodillas. At mula sa Lucena, punta naman tayo mga kaibigan sa Radyo ng Bayan, Dagupan City. Narito ang report ni Dexter Dupagan. Dexter, good morning. Yes, maraming salamat na mabigyan kabwasan. Aktibong nakibahagi ang mga school head at guidance counselor mula sa 42 pampublikong paralan sa elementarya at sekundarya dahil sinagawang Child Protection Policy Training dito sa lungsod ng Dagupan. Ayon kay School Division Superintendent Dr. Josephina Bravo, ang orientation training ay naglalayong bigyan ng sapat na kalaman ng mga school head sa kung paano ang wastong paghawak sa mga anumang insidente na nangyayari sa loob ng eskwelahan. Kabilang din sa tinalakay sa naturang pagsasanay ang anti-bullying procedure at proper documentation ng isang insidente o reklamo at ilang usaping legal at administratibo. Binigyan din ni Bravo na mahalagang bumuo ng isang Child Protection Committee sa bawat paralan na linsunod na rin ito sa DepEd Order number 40. Para sa Radyo Vision, Dexter Dupagan mula sa Dagupan City, Media ng Bayan. Thank you, Dexter Dupagan mula po sa Radyo ng Bayan, Dagupan City. Narito naman po ang Lawag Radyo ng Bayan kasama si Ronald Valdres na Imbaga Bigat. Ronald. Ibubuhos ang lahat ng pwersa ng Philippine National Police sa Provincial Office sa bayan ng Paway, Ilocos Norte para sa mas mabilis na pagbibigay ng hustisya sa pinaslang na pulis kahapon. Ito ang nagingit-ngit na payag ni Police Senior Superintendent Jose Melencio Nartates Jr., Acting PNP Provincial Director ng Ilocos Norte. Malakian niya ang hinala ni Nartates base sa mga impormasyon na natanggap mula sa mga investigador na may kinalaman sa mga kampanya laban sa droga ang rason kung bakit pinatay si PO3 Fernando Sagatrapos kahapon. Hindi niya nito palalampasin ang ginawa ng mga salarin sa pagpaslang sa kanyang kasamahang pulis dahil sa kampanya kontra droga at hindi ito titigil hanggang hindi mabigyan ng hustisya. Si PO3 Sagatrapos, hepe ng PNP Intelligence sa istasyon ng pulis sa bayan ng Paway, ay pabalik na sa kanilang istasyon sakay ang motorsiklo bandang alas 12:30 ng tanghali kahapon mula sa isang seminar sa lungsod ng Batak ng paparilin ng hindi pa nakilalang mga suspetsa sa National Highway sa bahagi ng Barangay Salbang sa bayan ng Paway. Si Sagatrapos ay nagsimulang nakatanggap ng death threat noon pang katapusan ng Disyembre matapos na mapatay ang kanyang kasamang pulis mula rin sa bayan ng Paway na si PO3 Nestor Sadian na hinihinala ring pinatay dahil sa kanilang laban kontra droga. Binuo na kaagad kahapon ang Special Investigation Task Group sa Sagatrapos at ipinadala na kaagad ang lahat ng pwersa ng PNP Provincial Office sa bayan ng Paway upang isagawa ang investigasyon at follow-up operation kontra sa mga suspetsa. Para sa Radyo Vision, Ronald Valdres mula sa DWFB Radyo ng Bayan Lawag, Media ng Bayan. Aming salamat, Ronald Valdres. At yan po mga kaibigan ang kalipunan ng mga balita mula sa mga PBS Radyo ng Bayan stations sa buong Pilipinas. At ngayon naman po alamin natin kung ang ating weekend ay magiging maulan ba o maaraw. Puntahan natin live sa Pag-asa DOST si Amor La Rosa para sa ating weather update today. Magandang umaga, Amor. Good morning, Zarina and Sir Alan. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa unang Biyernes ng Setyembre, magandang balita dahil wala pong umiiral na anumang sama ng panahon o bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility dahil kagabi tuluyan na pong nakalabas ng Philippine boundary itong bagyong Enteng na ating binantayan. Pero sa ngayon, patuloy po ang pag-iral nitong hanging habagat o yung southwest monsoon na makakaapekto pa rin partikular na dito sa western section ng Northern Luzon. Sa mga susunod na oras, mararanasan pa rin ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Dito po yan sa mga probinsya ng Ilocos at Apayao at pati na rin dito sa mga isla naman ng Batanes and Babuyan. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng Luzon, hanggang dito po yan sa may Kabisayaan at Mindanao. Inaasahan naman po natin makakaranas naman ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin po nito, generally fair weather condition, maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Sa puntong ito, silipin naman po natin ang inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon para sa Baguio City. Tamang-tama ang strawberry tahwa dahil ang temperatura sa pagitan lamang ng 15 to 19 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, inaasahan po natin yung 26 to 31 degrees Celsius.
Dito naman tayo sa bahagi po ng Visayas, for Tacloban, Iloilo, Bacolod, and Metro Cebu. Hindi naman po nagkakalayo ang mga temperatura na maglalaro sa pagitan po yan ng 25 to 35 degrees Celsius. At kahit po mainit ang panahon, paghandaan pa rin ang isolated rain showers or thunderstorms. At panghuli po natin dito naman sa bahagi ng Mindanao. Dito sa Metro Davao, yung mga gustong mag-food trip at gustong tikman ng iba't ibang recipe ng durian, inaasahan po natin may enjoy nyo naman ang inyong food trip dahil makikisama naman ang lagay ng ating panahon. Yung temperatura, 25 to 34 degrees Celsius. Kapareho po yan dito sa May Zamboanga. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa, Media ng Bayan. Salamat, Amor La Rosa. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 30 minutes na makalipas sa alas 6 ng umaga. Kayo po'y patuloy pa rin na nanunood at nakikinig dito sa Radyo Vision. At bago po natin pakilala ang ating guest today, gusto ko pong batiin ang happy viewing si Faith and family na nanonood po ngayon. Faith Morales at saka kanilang bagong baby. Hello po. Uy, magandang congratulations. umaga. May Yes. bagong baby sila. Congratulations. Masayang panunood at pakikinig sa inyo dyan. Alright. Ang guest po natin ngayon, Sir Alan, ay si Colonel Simnar Gran, Deputy Provincial Director ng PNP Rizal. At ang pag-uusapan natin ay yung kalagayan ng seguridad or security sa probinsya ng Rizal. Magandang umaga po, Colonel Gran. Magandang umaga po, kasamang Sarina at Alan at Good morning, sir. Good morning. lahat po ng nakikinig at nanonood po ng ating programa. Yan. So, ang sakop ni Colonel o ni Superintendent Gran ay ang buong lalawigan ng Rizal. Rizal. Yan. Siya pong Deputy Provincial Director ng Rizal. Considering the proximity ng lalawigan ng Rizal sa Metro Manila, no? Kasi diyan nag-e-expand ngayon ang mga subdivision, ang komersyo, pagnenegosyo. How would you describe, sir, in general terms, ang peace and order situation sa inyo pong lalawigan, sir? Actually po, ang Rizal po bilang kapitbahay po ng Metro Manila na marami po tayong mga residente na nagtatrabaho po sa Metro Manila. Ang atin naman pong peace and order situation ay manageable naman po. At ang ating kapulisan po ng buong Rizal sa pangunguna po ng ating Provincial Director na si Police Senior Superintendent Adriano Enong ay puspusan po ang aming kampanya laban po sa kriminalidad ng buong Rizal po. Sir, pagdating naman po dun sa Oplan Tokhang o yung talagang mas pinalakas na pakikipaglaban ng administrasyon laban sa illegal na droga, kamusta naman po yung lagay ng Rizal? Sa ngayon po, ang Rizal po ay patuloy po ang aming Oplan Tokhang, yung pong Tok-Tok Hangyo na sa Tagalog po ay kakatukin po ang mga suspected na mga involved sa drugs at sila po ay pakikiusapan na sumuko. Sa ngayon po ay marami na po ang sumuko sa lalawigan ng Rizal sa pangunguna rin po ng ating gobernadora ni Inares ay tumutulong po sila sa kampanya po laban sa illegal na droga. Sa katunayan po, malaki po ang bilang ng ating mga arrested na involved po sa drugs. At yung ating Oplan Tokhang po ay patuloy dahil ito rin po ang kampanya ng ating masipag na Chief PNP na si Police Director General Ronald Bato de la Rosa na nag-aatas sa lahat po ng regional office. Kasama na po ang Region 4A sa pangunguna po ng ating Regional Director na si Police Chief Superintendent Valpri Tabian. Alright. So sir, yung bilang nitong mga sumuko and after that, ano po yung ginagawa natin para sa kanila na mga sumuko na under or na user nito nga illegal na gamot?
Bali po, ang proyekto po ng Lalawigan Rizal, hindi lang po physical na rehabilitasyon, kundi po spiritual. Sa katunayan po ay nakipag-ugnayan na po kami sa mga religious group at kasalukuyan po ay binubuo po ang mga religious group upang magsagawa po ng rehabilitation program. Doon po kasi ang drug addiction po ay nag-start po yan sa family, sa barangay. At ang ating pong proyekto dyan ay ang mga pamilya ng mga drug dependent ay kasama po sa programang ito. Na ang gagawin po ay magkakaroon po ng mga workshop upang sa ganon malaman natin yung ugat kung paano sila na-involve sa drugs. At kasama na rin po yung sa aming Oplan Tokhang, malalaman natin kung saan nanggagaling yung droga at sino-sino ang mga involved dito. Ganun na rin po kung meron kaming mga kasamahan sa uniforme na na-involved din po sa ganitong gawain. Doon sa kwento ni Superintendent Gran, nakikita natin yung approach nila sa pagsugpo ng illegal na droga is holistic, ano? Kasi sa pamilya pa lang sinasabi niya na kinakailangang i-educate mo, no? Itong pamilya doon sa mga dangers, doon sa mga hazards ng illegal na droga para magabayan nila yung kanilang mga anak, di ba? Pagkatapos para doon sa rehabilitation aspect, binabanggit niya kanina, hindi lang yung aspetong pagre-rehab ng katawan ng tao, may spiritual rehabilitation din na kinukwento si Superintendent Gran. So, ito ho ay kumbaga na-accomplish nyo sa pakikipagtulungan din ng maliban sa law enforcement agencies, naran din yung mga socio-civic organizations na partner nyo sa ganitong mga adhikain, Colonel Sir. Opo. Lahat po ng mga stakeholder, meron din pong mga private sector na nagdo-donate po, willing to donate amount para makatulong po. Sa katunayan, meron pong ini-scout na pagtatayuan po ng isang malaking rehabilitation center sa may bandang Tanay Rizal po. At meron po tayong mga magdo-donate po ng halaga at willing din po ang city government at provincial government na mag-shell out din po ng halaga upang sa ganon ay may sa katuparan po yung itong rehabilitation center. Sapagkat sa Rizal po, meron lang pong sa tingin kong 3 rehabilitation na private. Opo, at ang city government naman po ng Antipolo, sa pangunguna po ni Mayor Jun Inares, ay nakikipag-ugnayan din po sa rehabilitation na ito at sila po ay willing pong i-shoulder yung pong magagastos po ng mga possible na mga recipient nitong rehabilitation program. Sir, kung mararapatin nyo lang po, tatanong ko lang kasi nung nasa Senate hearing, talagang nakapagbuo ng takot, lalo na sa mga taga-Antipolo, even me na taga-Antipolo, yung nalaman nila na mismo mga Antipolo police, yung nagre-recycle nitong mga na-ooperate nila mga drugs. Ngayon, paano nyo matitiyak sa ating mga kababayan, lalo na sa mga taga-Antipolo, na para mawala yung takot nila na hindi na umiikot pa o na andun pa yung mga police na nasa ilalim rin itong illegal na gamot? Actually, ito po ay programa rin na ating GPMP, yung pong tinatawag na internal cleansing. Pagkat ako po nung dumating din po ako sa Antipolo, ay nabawasan na po doon yung mga police na suspected. At kami naman po sa kapulisan, hindi po kami nagtotolerate ng mga ganitong klaseng mga kapulisan na naliligaw din po ng landas. Kapag ang problema po sa droga, isa pong rin yan, malaking hamon sa kapulisan. Hindi lang po sa kapulisan, sapagkat ang mga na-involve po sa drugs ay lahat ng sektor
sa legal profession, sa law enforcement, so sa local government. Yes. So, ang problema po dyan ay sa tingin ko, dapat po ay ang ating mga namumuno sa bawat sektor na ito ay magkaroon po ng tinatawag po sa amin sa kapulisan yung counterintelligence. Dapat po ma-account natin kung sino ang mga ito. Nang sa ganon, makagawa po tayo ng paraan paano po sila mapipigilan, masusugpo, o mayaalis po doon sa sektor na yon upang sa ganon mawala po ang takot ng mga mamamayan. Opo. Kanina, Colonel, nabanggit nyo yung counterintelligence. Yes. Okay. Opo. So, dito sa ganitong pagsasagawa ng mga surveillance at iba pa, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga force multipliers hanggang sa barangay level, di ba? Mga barangay, yung kapitan, yung kanilang mga security forces sa mga barangay, kinakailangan alert. At saka sila yung nakakakilala, halimbawa, uy, teka muna, mukhang bagong mukha ito dito sa barangay namin. Uy, mukhang kakaiba itong structure na ito dito sa barangay namin. So, kumusta po ang ugnayan, let's say, ng pamunuan ng provincial police sa hanggang doon sa level ng mga barangay natin sa kabuuan po ng Rizal, sir? Ay, aktibo po ang ating mga ugnayan, no? Sapagkat meron po tayong mga BPATs, no? Yung Barangay Peacekeeping Action Team sa bawat barangay na tumutulong po sa ganitong gawain, gaya na nga po ng identify ng mga tao, ng mga lugar na marami po ang o affected po ng illegal drugs. Ngayon, ang mga barangay captain po rin dito ay napakasigasig at sila po ang nangunguna sa Oplan Tokhang po kasi hindi rin po magiging successful ang Oplan Tokhang kung wala pong ayuda ng ating mga lokal na halal na pamahalaan, gaya rin po ng mga barangay captain, mga konsehal. Kapagkat sila po ang nakakakilala sa mga taong ito. Ang mga polis po ay hindi po namin alam yan kung hindi po nila yan isisiwalat sa amin. Kanina nabanggit ko, Sir Alan, itong mga ninja cop, di ba, as tawag ni Pangulong Duterte. Pero hindi pa rin po mawawala, syempre, yung mga mabubuti nating pulis na talagang gumagawa ng kanilang trabaho. Isang example, yung pumanaw na isang police officer na gumagawa ng kanyang operation and napatay siya ng isang drug addict. Sir, kamusta na po ba yung kanyang pamilya ngayon? Siya po ay nailibing po nung last Sunday at ang kanyang family naman po ay sa tingin ko naman po ay bagamat malungkot po ang mawala ng isang mahal sa buhay, ay palagay ko naman po ay natugunan yung kanyang mga pangailangan. Sapagkat nung nangyari nga po yun, ay isa nga pong napakalungkot na pangyayari. Nung hindi ako nagkakamali, yun po ay August 13. Gabi po yun, nag-operate po ang Special Operation Unit po ng Provincial Intelligence ng Rizal PPO. At saka sa mga palad po nung nagkaroon po ng encounter ay nakapagkubli po yung suspect sa kusina at pagpasok po nung ating operatiba na si Police Senior Inspector Garcia. Siya po ay natamaan po sa may pantog at naubusan po, sa tingin ko, naubusan po siya ng dugo sapagkat doon po sa crime scene ay marami po ang nagkalat na dugo. At ito lang po ay nagpapatunay na upang mawala po yung pag-agam-agam ng ating mga mamamayan na ang mga kriminal po ay lumalaban po. Yes. Kasi ito po yung papatunay na namatay po nga si Captain Garcia. Ibig sabihin po, at saka ang ginamit po dito ay improvised na baril. Yung pong sumpak. Opo.
Meron pong nakita namin sa crime scene, may 2 sumpak po. Isa po yung ginamit na, yung isa hindi pa po nagagamit. At ito po magpapatunay na talagang lumalaban po yung mga suspect. Kumbaga yung mga nasa ilalim na ng impluwensya ng droga, hindi na nila talaga alam yung ginagawa nila until to the point na pwede na silang pumatay ng tao. Tama, Opo. sir? Kasi pag once na ang tao ay nasa ilalim ng pinagbabawal na gamot, ay hindi na po siya yon. Parang meron na pong demonyo sa kanyang utak upang itulak siya na gumawa ng karumal-dumal na krimen. Sapagkat kung mapapansin po natin yung mga krimen na nangyayari, gaya ng mga panggagahasa, pagpatay, ginahasa na, pinatay pa, yan po ay hindi magagawa ng isang normal na tao. Yes. So, maari po talaga silang nasa impluensya po ng ipinagbabawal na gamot. Sapagkat ito pong ipinagbabawal na gamot, sa tingin ko, yan po ang ugat talaga ng krimen dun sa ating bansa. Kaya po, mula po nung tayo nag-uplantukhang nung July 1, Yes. pag upo po ng ating Pangulo, ay mapapansin po natin na medyo bumaba po ang krimen dito sa atin. Sapagkat yung iba po ng mga gumagawa ay sumuko po. Sumuko talaga at natakot din sila na sila ay mapatay. Na sila ay lumaban. Okay. Kumustahin naman natin ang implementasyon ng mga curfew hours sa Yes. mga areas doon sa inyo sa Rizal? Meron pa bang mga violators nito? At kung meron po, ano ho ang, kumbaga, demographics nitong mga nagva-violate? Mga kabataan pa ba o mga of legal age na? Paano po, sir? Yun po namang tinatawag nga nila dong Oplan Rodi sa curfew hours ng mga kabataan at saka sa mga kabataan na naglalagi pa sa kalsada. Mga nagiinuman halimbawa ng hating gabi. Yan, Na-minimize na po at bihira na po ang nahuhuli. Pero nung pong kasagsagan ay marami po ang nahuli. At ang iba namang magulang ay natutuwa sapagkat yung anak nila ay nakuha ng pulis. Hindi nakuha ng mga masasamang loob. Yes, correct. Totoo naman yun. Okay. Ngayon, yung mga nagva-violate naman halimbawa dun sa inaabot ng hating gabi sa mga inuman, kahit hindi na menor de edad, may mga ganyang cases pa ba? Sa mga kalye, sa mga kanto-kanto? Bihira na rin po kasi pag uwi, pag inom nila sa mga meron din po kasing mga mga night spot. Pag uwi, pagtapos ng umuwi na ho sila. Yung iba naman sa bahay na lang nagiinom. Even yung videoke, no? Opo. Kasi yung videoke nga rin po pinagbawal din nga po dahil maingay lalo na dun sa mga kabahayan. Hanggang 10:00 lang daw po, no, yung videoke. Isa pa inaangal talaga yung mga motor na malalakas yung tunog. Opo. Hinuhuli rin po ito, yung mga motor na in-improvise sila, tinanggal yung mga muffler. Meron pong mga village na hindi ka po papasukin kung ang iyong motor ay maingay at butas po ang muffler. Yun. So nakikita natin na iba-ibang aspeto talaga, peace and order, ang tinututukan ng Provincial Police Office ng Rizal. Sir, matanong ko lang, aside from itong drugs, ano pa po ba yung dapat na pag-ingatan ng ating mga kababayan sa Rizal na mga krimen na nangyayari po doon? Meron din pong mga pangyayari po, lalo na yung mga nananakawan po ng motor, no? Kasi ang payo ko rin po, kasi meron ring contributory negligence yung pong mga may-ari sapagkat kadalasan po nang nare-report sa amin, iniwanan po nila yung kanilang motor unattended sa labas. So pagising po nila ng umaga, wala na po yung kanilang motor. So, ang payo nga namin, paulit-ulit nga po na i-double lock yung kanilang motor, ikadena, at ang mga device na po ito po yung mga delaying device na tinatawag upang sa ganon ay mahirapan po yung mga magnanakaw. At saka minsan po yung
Meron din pong nakawa ng mga FB. Yung FB po, yung FB po, yung tawag nila ay mga sasakyan na... Yes, yung may unahan tapos yung kargahan yung likod. Opo. Ayan. Okay. Kasi yung ganitong mga sasakyan po ay madali nilang i-improvise at maibenta. Opo, kasi parang tatanggalin po yung makina, buo pa rin yung sasakyan. So maraming mga makina na nabibili, ilalagay lang nila yung makina. O kaya may bumibili po nung yung puwet lang po nung sasakyan. Ay madali po nilang i-dispose. So ang payo ko rin po sa mga may-ari, i-secure din po nila yung kanilang mga sasakyan na ito sapagkat ito po yung kadalasang target po ng mga carnapper po. Yun, nako. Okay, nako, Superintendent Gran, nais po naming magpasalamat sa inyong presensya ngayong umagang ito dati sa ating programa Radyo Vision. Sir, thank you. At yan po ang ating Deputy Provincial Director ng PNP Rizal, si Colonel Simner Gran. Thank you po. Maraming salamat din po. Okay. Alright. At Oras, 51 minutes, makalipas ang 6 a.m. At narito naman po ang ikalawang sigwada ng ating provincial news. Uunahin na natin ang Cebu, Radyo ng Bayan, kasama si Annabel Lagrosas. Magandang umaga, Annabel. Magandang umaga. 3 drug suspect ang napapatay kada araw sa nakaraang 2 buwan mula nang ipinatupad ang Oplan Tukhang sa gitnang Visayas. Ito ang inihayag ni Police Regional Director 7 Chief Superintendent Noli Talinio. Ayon kay Talinio na umaabot sa 180 suspected drug personalities sa rehiyon ang napatay sa lehitimong police operations o sa mga di kilalang salarin. 82 nito ang napatay sa police operations at 78 ang napatay ng di mga kilalang armadong tao. Ngunit pinaliwanag ni Talinio na yaong napatay ng di kilalang mga salarin ay dawit sa illegal drugs bilang mga pusher o user. Batay sa kanilang initial investigation, ang mga napatay sa labas ng police operations ay kagagawan umano sa kanilang mga kasamahan sa illegal drug operation. Para sa Radyo Vision, Annabel Lagrosas, Cebu, Media ng Bayan. Maraming salamat, Annabel Lagrosas. Mula sa Cebu, mga kaibigan, punta tayo ng Radyo ng Bayan, Hulo. Naritong report ni Nashra Ani. Nashra, good morning. Please come in. Good morning at maraming salamat. Marami ang bilang ng mga apeksadong mamayan dito sa lalawigan ng Cebu. Patuloy na bakbakan ng militar laban sa bandidong Abu Sayyaf. Umabot na sa 1,102 pamilya o 5,045 individual ang lumikas mula ng pinaigting ang operasyon ng militar noon pang Biyernes. Ang karamihan sa kanila ay mula sa 6 na barangay ng Patikul na kinabibilangan ng Bungkaong, Lati, Maligay, Tugas, Buhanginan at Langhub na tumutuloy ngayon sa mga evacuation center sa Lati, Anuling at home base naman ang sa Bangkal, Patikul. Ang ibang lumikas ay mula naman sa 3 barangay sa Itil, Kandang at Pataw sa Mainbong, Bualnangka at Binuang sa Talipaw at Bangalan sa Indanan. Ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Joe Kipley Ahijun Jr., magsasagawa sila ngayong araw ng relief operation sa Anuling at bukas naman sa Buhanginan. Nauna nang nakapamigay ng relief goods ang Cebu Provincial Government sa pamamagitan ng PDRRMO sa Maligay kahapon at sa Lati naman noon pang Lunes. Binigyan ng ang IDPs ng bigas, sardines, noodles, asukal at kape. Kasama namigay ang DSWD ng non-food items tulad ng kumot, kawali at hygiene kits. Trapal at pulma o dates naman ang mula sa Red Cross. Nakiisa din ang OCD, AFP-PNP, Patikul LGU at The Alert Lupa Sug. Wala naman na ito lang sugatan sa mga bakwit, maliban na lang sa mga nanganak at nagkasakit na agad naman tinulungan ng Patikul Health Rescue Team. Tiniyak ni Ahijun na sapat ang supply ng sa mga apeksadong pamilya at inaasah na aagapay din iba pang kinaukulang ahensya na at iba pa. Radyo Vision, Nash Ani nagulat mula sa Holosulu Media. Ayan.
Thank you, Nashra Ani mula sa Radyo ng Bayan, Holo, Sulu. Meron rin tayong 54 and a half minutes. Makalipas po ang 6 a.m. Ito pa pakigreet po ng happy viewing yung mga biker boys ng Road 5. Lagi po silang nanonood ng Radyo Vision mula po kay Arvin Maglonzo. Maraming salamat po. At binabati ko na rin po ng happy birthday si Daddy Giancarlo Tranquilino Bulandan mula po sa Nueva Ecija. Happy birthday po. Yan, nais ko rin batiin ang belated happy birthday kahapon ng ating kasama sa Philippine Broadcasting Service, ang station manager ng DWBR-FM Business Radio, si Maju Ramos. Happy birthday, Maju. More Happy birthdays birthday. and more blessings to come. At And, yes, sir. gusto ko rin batiin, nakikinig at nanunood daw ngayon yung aking mga estudyante naman. Section A205, mga broadcasting, mga journalism students. Estudyante ko sila sa Broadcast Journalism. Yan po sa Lyceum of the Philippines, University, Manila. Good morning, ha? Mag-ready sa lesson para sa next week. Ay, nako, Professor Alan. At saka po kahapon, belated happy birthday sa ating Radyo ng Bayan reporter, si Miss Melanie Valdoz Reyes. Yes, belated din, Lani. Oo. Si Ma'am Melanie, na laging blooming sa Malacanang. Yes. Sorry. Lagi kayong magkakasama sa Malacanang press corps nga pala. Napaka-jolly at napaka-sweet na tao. Wish you all the best, ma'am. Good morning po. Ayun. Yan, okay. Si Sir din po birthday niya, Sir Alan. A week long Ang tagal nag-celebrate na. Nung Lunes pa yun. Ay, oo, Sir Grant. Birthday po ni Sir Alan. Talaga naman. Nung Monday. Tagal na yun. Lunes pa yun. At Friday isang linggo natin nakasama si Sir Alan, no, Ate Elena. Yan. Nakakatuwa. And syempre, get well soon kay Kuya Bobby Guanzon. Yes. Kaya hindi natin nakakasama sa Impapawid ay masama ho ang kanyang boses. Magpagaling ka, Kuya Bob, and we hope and pray na ikaw ay makasama na sa Radyo Vision sa araw ng Lunes. I'm sure, sa Monday na. Yes. And tatawagin ko sa Uncle Bob. Sabi Uncle ko sa Bob. kanya. Parang may nare-recall ako na Uncle Bob na Na movie. Hindi, TV series yun. TV series. Sige po, si Sir Grant daw po babate. O, diba? Yes, sir. Okay. Opo, ayan. Binabati ko po ang aming isang boss sa Krame na bagong promote po, si Police Director Jojo Mendez, DPRM po, Director, at ang congratulations din po dun sa aming DRDA na due for promotion, si soon to be Chief Superintendent Tim Pacleb. Congratulations. Bigatin si Sir, bati ni Sir. Grabe. Okay. Nako, bye-bye time na ho kami. Kaya isang oras na naman po ang natapos. Gusto po namin magpasalamat sa lahat ng mga nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Losuegro. At sa pangalan po ni Bobby Guanzon, nakapiling nyo, ako si Alan Alialige. Hanggang sa Lunes ng umaga sa pagbabalik ng Radyo Vision.